Good morning po. Ito naman po tayo, si Doto Tirador ito. At ito po pag-usapan natin yung bawat mga senador. Isa sa mga topics na ating tatalakayin bago mag-election. At ang tatalakay natin ngayon, malas niya at siya ang nakalaan, si Bong Revilla. Ladies and gentlemen, bago ako magsimula, huwag niyong iboto si Bong Revilla. Kahit pa magluluha pa yun sa kakasayaw ng budots. Please lang po, kumawa kayo sa sarili ninyo, sa inyong lahi, sa inyong magiging mga anak. Huwag nyo na pong iboto. Niluloko lang kayo ni Bong Revilla. Kung nakayanan niya na hindi ibalik ang 124 million na inutos sa Sandigan Bayan, ay sigurado, lang tayo ito, hindi tayo papansinin ito. So, bago ang lahat, para mabilis tayo, ipakita ko muna dito yung decision, yung balita na may decision dito. Ipakita ko sa inyo na inabsuelto nga siya sa Sandigan Bayan sa kasong plunder, pero ang problema sa kanya ay ayaw niya babayaran yung iniutos na ibabalik. So, yan po yung balita. Bong Revilla, na ibalik na ilapalabas. Pero sa katigasan niya, ayaw daw, hindi daw siya inutusan, kundi ang kasama niyang sinentensya na siya Attorney Richard Camby na kanyang chief of staff at saka si Janet Napoles o Janet Lim Napoles. Yan, ganun katigas ang ulo nito na napakasimple lamang intindihin ng desisyon. Bakit ayaw niya magbigay? Ayaw niya ibayad. So ngayon, siguro ay ang gagawin natin ay ilagay ko, i-play natin yung i-dedicate ko sa kanya itong kantang binuo ko. Kanta na ang title nito ay Ayuda. So, ito siguro tamang-tama para sa kanya. Yan. Bell lang. Kaya I didn't get this to Bong Revilla. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaharin sa Batangas, sa distrito ni Jervil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Ha
ha, 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 ha. Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. O bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha, 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 ha. Ayuda pa more. Oh, ito ang pinaka-problema kay Bong Revilla. Naabsulto siya at sa pinakahuling utos ng korte ng Sandigan Bayan na nakalagay ron, acquitted siya, absuelto siya, pero ang kanyang dalawa sa mga kapwa-akusado na si Janet Lim Napoles at saka si Attorney Richard Cambe ay kinisinintensyahan. Pero ang eksaktong sentence na nakalagay sa kanyang last sentence ay nakalagay roon na the accused. Ibig sabihin, pag sinabing the accused, kasama siya. The accused are hereby ordered to jointly and severally return the 124 million from to the National Treasury. Yun po ang sinabi. So ito naman, kung talagang maayos ang kanyang isip, kung talagang guilty, hindi ka guilty, dapat sinauli mo yung 124 million na iniutos sa iyo na babayaran. Pero bakit hindi mo isa sa uli? Yan po ang problema natin kay Bong Revilla. So, well, kung ganun ang ugali niya, he has to suffer our decisions. Tayo mga botante po ay huwag natin siyang iboto. Yan po. Bong Revilla, kung nakinig ka man, alam ko makakarating sa iyo ito dahil magpersonal naman tayo magkaibigan. Matagal na tayo naging kaibigan. Pero yung pagkakaibigan natin ay hindi ako magkipagkita sa iyo hanggat hindi mo maibalik sa gobyerno ang 124 million pesos na inutos ng Sandigan Bayan na babayaran mo. Ha? Pero sabi nga ni Fronyo Taduran, kulang yan. Totoo, kulang yan. Pero at least ito na lang ang hinihingi ko na ibalik niya kasi ito po yung nakalagay sa utos ng Sandigan Bayan. Ngayon, ang ginawa niya sa pagmamatigas ng ulo, kanyang kinwestiyon yan hanggang sa Supreme Court sa ngayon. Kung talagang inosente ka, bayaran mo yon. Ang problema ay nagsampa ka pa ng motion doon sa Supreme Court, petition sa Supreme Court, na sasabihin ng tahasan na hindi kakasama sa pinagbabayad. Kasi po, ang nakalagay sa pinakadulo ng desisyon ay ito, ipakita, isi-share ko ha, yung balita ng ABS-CBN dati. Yan. Nakita nyo, may highlight. Yung may highlight, yan yung basahin ko. Siguro mas maganda siguro palakihin pa natin. The last paragraph of the dispositive portion of the Sandigan Bayan decision, after saying Revilla is acquitted, but Napoles and Cambe are guilty of plunder, said pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000 pesos. Sabi ng abogado niya ay na si Attorney Isguera,
ay mayroong misreading daw. Alam mo, conveniently, kinakalimutan ninyo at gusto niyo makalusot, palusot talaga kayo si Bong Revilla. Sinabi hindi daw klaro kasi, kahit hindi klaro yan, sinabi na nga dito na inakusahan ka na nagnakaw, Mr. Bong Revilla. Inabsilto ka lang. Ang pagka-absilto sa'yo, alam mo naman na hindi tahasang sinabi ng Sandigan Bayan na wala kang kasalanan. Kundi sinabi lamang ng Sandigan Bayan na 5 justices na kulang lamang ang ebidensya. Ngayon, sa batas po sa lahat ng criminal case sa Pilipinas, na siya din naman ang basihan sa lahat ng criminal case sa ibang parte ng mundo, ay kailangan ang ebidensya na hawak para sabihin mo guilty si Bong Revilla ay tinatawag natin na proof beyond reasonable doubt. Nagkataon lang na kulang lang ebidensya, Mr. Bong Revilla. Hindi sinasabi sa desisyon na ikaw ay hindi guilty. Iba yun pag sinabi na ikaw ay hindi guilty. Tatlong uri actually yung desisyon ng lahat ng korte sa Pilipinas. Guilty, beyond reasonable doubt. Next is guilty for lack of evidence. Tapos, not guilty for lack of evidence. Tapos, not guilty for having no evidence at all. So, hindi kaya sasabihin na innocent. Yan ang wordings dyan, Mr. Bong Revilla. Kaya kung ganon, papalusot ka, hindi ka po delikado naman uli po pang-apat na termino mo na maging senador. Nagnakaw ka na mula ng 2004 hanggang 2012 ang inakusa sa iyo. So ngayon, ang depensa mo kung bakit ka nakalusot, ginamit mo na ang depensa na kasinungalingan na napapaniwala mo ang 3 sa 5 justices. Ladies and gentlemen, may 2 justices na ang desisyon ay guilty siya. Sino si justices yan? Si Efren Cruz at saka yung isa si Gomez Estuesta, babae. So, bago magkaroon ng desisyon, nagbuto-butuhan ang mga justice yung 3. Ang kasama nila si Justice Geraldine Faith Econg. Tapos si Estuesta. Tapos si Justice Efren Cruz. Si Efren Cruz ang napili na ponente. Ibig sabihin po ng ponente siyang tagasulat ng desisyon. So nung gumawa na si Efren Cruz ng decision, ang nakasulat po sa kanyang decision ay guilty. So kung guilty siya, bago yun ang sunulat ni Efren Cruz, yun po sulat na proposal niya na magiging decision ng 3. Kaya lang, nung nag-meeting na yung 3 justices, ay bumuto ng not guilty ito si Geraldine Faith Econg. Ngayon, ang batas po sa Sandigan Bayan, sa panahon o sa oras na kumontra ang isa sa 3, ay magkaroon ng raffle at kukuha ng 2 pang justice sa iba pang mga divisions. 5 division kasi ang Sandigan Bayan. So, ang nakuha si Cardona at saka yung isa, nakalimutan kong pangalan. So, dumating, itong 2 na nakuha ay acquittal din ang boto, kaya sumama sila kay Geraldine Faith Econg. Ladies and gentlemen, ilatag ko in so brief ang basihan, ang desisyon, ang basihan po ni Justice Efren Cruz kung bakit sa kanyang sinulat na desisyon ay guilty si Bong Revilla. Napatunayan po, ayon sa kay Justice Efren Cruz, na guilty si Bong Revilla sapagkat ang kanyang sulat, sa kanyang sulat, ebidensya na may sulat siya, pinadala sa implementing agency, opisina ng pamahalaan, na kung saan inutusan ang pamahalaan na yon na ibigay sa mga korporasyon ni Janet Lim Napoles. At
Dahil sa sulat na yon, sumunod yung opisina ng pamahalaan natin na may hawak ng pundo ng mga senador. Nung nilipat na sa korporasyon ni Janet Lim Napoles, pinalabas ni Janet Lim Napoles na naibigay ito sa mga dapat papuntahan ng mga tao. At para mapapaniwala ang Commission on Audit na napunta nga sa tamang tao, ang ginawa ni Janet Lim Napoles, maraming beses sa ginawa niya, kumuha siya ng mga pangalan na nakapasa sa teacher's board exam, criminology, bar exam, at nilagay doon, these are the recipients of the projects of kung sino mang senador. In the case of, kasama rin yan ang diskarte niya sa mga pera ni Bong Revilla na umabot sa 220 plus million. So nakalagay doon, gumawa ng perma sa payroll ang mga tauhan ni Janet Lim Napoles, kasama din si Benharloy na tumistigo laban kay Bong Revilla. Kasi umamin si Benharloy. Sa kapalit ng kanyang pag-amin ay hindi na siya kinasuhan. At siya ay tumistigo laban sa mga senador at congressmen na napasama sa pagnanakaw sa pamamagitan ng pamimiki na natanggap kuno ng mga dapat papuntahan ang pera. So kapalit nung ginawa ni Janet Lim Napoles, ibibigay niya kalahati ng pundo kay Bong Revilla. At ang natirang kalahati, kukunin ni Janet Lim Napoles ang 30%. At ang 10% ay ibigay niya sa mga taong nagtatrabaho. At ang natirang 10% ay ibibigay niya sa opisina ng pamahalaan na naglipat sa kanya ng pundo. Ngayon, sinabi ni Justice Efren Cruz na tahasan na napatunayan kasi ang sulat na sinasabi ni Bong Revilla na pineke ang pirma niya ay hindi pineke. Nakalagay po ron ay pareho po ang stroke. Kahit pa na mayroong isang NBI officer na tumistigo na hindi raw pirma ni Bong Revilla yun. Ladies and gentlemen, ito lang tinatawag na Solomonic wisdom. Isang judge na Solomonic, Haring Solomon, na nagdesisyon si Efren Cruz na kahit walang ebidensya na napunta, sa totoo naman, wala namang ebidensya na ipakita na binigay ni Janet Lim Napoles ang pera na 50% doon kay Bong Revilla. Ang ebidensya na patunayan na doon lahat napunta na ibigay kay Attorney Cambe at Richard Cambe. Siyempre, si Richard Cambe ay chief of staff ni Bong Revilla. So, siyang tagatanggap, ang katotohanan ay binigay niya kay Bong Revilla. Kaya nga lang walang ebidensya na ipakita na binigay nga ni Richard Cambe kay Bong Revilla. So, ito naman si Cambe, nagkipagkutsabahan din kay Bong. Hindi na rin siya nagsalita patungkol sa issue kung talagang binigay niya kay Bong Revilla ang pera. Pero sinabi ni Justice Efren Cruz na nagsabi guilty si Bong Revilla sapagkat, una, hindi maniwala ang kahit sino, kasama na si Justice, mga Conchita Carpio Morales, walang maniwala kahit sino na mangyayari sa loob ng 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sa loob ng 9 na taon, nangyari ang pamimiki doon ng pirma niya. Sa tingin mo, mangyari yan? Sa tingin mo, hindi mahuli ni Bong Revilla yan? My God! Mangyari sa loob ng 9 na taon na nakawan? Na gano'n sistema, susulat si Bong Revilla na peke ko ng pirma. Ibig sabihin, hindi ba nahuli ni Bong Revilla ang pirma niya piniki ni Attorney Richard Cambe na para hingiin sa isang opisina na ilipat ang pera ng PDAF ni Bong Revilla, ilipat sa mga korporasyon ni Janet Napoles. Imposible mangyari na hindi niya na alam. So ngayon, ang katibayan naman na naipresenta ng prosecution para mapatunayan na kay Bong Revilla napunta ang mga pera ay nailatag po ang tinatawag na anti-money laundering records. Nakalagay po sa anti-money laundering records sa araw na naibigay, na i-release ni Janet Napoles yung pera, ay nagkaroon ng deposito sa mga bank accounts nino
ni Bong Revilla, o di kaya sa joint accounts ni Bong Revilla at saka asawa niya si Lani Mercado, o di kaya sa joint accounts niya ni Bong Revilla at saka kasama niya mga anak niya. Isa sa mga anak niya, yung dalawang anak niya, congressman ngayon. So, ibig sabihin, bata pa lang mga iyan. Kilala ko na yan, mga 4 na taon pa lang yan. Mga tito tawag sa akin yan nung araw ng mga bata na yan. Pero ngayon, magnanakaw na. Kasi bakit ako nagsasabi magnanakaw? Nakalagay pa ang pangalan nila sa bank accounts na nilatag ng AMLAC na nagkakaroon ng pondo, deposito kung sa tuwing oras sa may araw na tinanggap. Kapag katapos ng mga ilang araw lang, minsan araw na pagkatanggap ng pera galing kay Janet Tapules, ay may deposito kagad. Ladies and gentlemen, sapat na ebidensya na po para matapatunayan na sabihin guilty si Bong Revilla. Kaya nga dalawang justice, si Gomez Estuesta at saka si Efren Cruz, ay nagpumirma ng kanilang desisyon na guilty sa si Bong Revilla. Ito naman si kapal ang mukha, si Bong Revilla. Sinasabi niya, hindi naman daw sinabi na klaro na kasama siya. Ladies and gentlemen, para malaman niyo po ang batas sa pagsintensya, kailangan tahasan muna sabihin ng korte na wala kang kasalanan bago ka tuluyan maabsuelto sa pagbabayad ng mga pera na kasama sa nakawan sa isang kaso na pagnanakaw. So, dito sa desisyon, sinabi na absuelto si Bong Revilla sa kakulangan lamang ng ebidensya. Which is hindi naman ako maniwala. Pinakita ko naman sa inyo, 12 siyam na taon na nangyayari. Imposible hindi malalaman. Sa unang taon pa lang kinatanong naman ng komisyon na audit, si Bong Revilla, sulat mo ba ito? Sulat mo ba ito? Sulat ba ito? Akalain mo ba naman ang nire-release mo? 20 million, mahigit. Tapos papayag ka lang na, papayag ka i-release ang pera na peke ang perma? Hindi rin papayag yung opisina na nag-release. O kaya nga lang, ang opisina na nag-release, hindi rin tumistigo kung talagang perma ni Bong Revilla, bakit niya binigay? Dahil akusado nga, right to remain silent. So, kailangan ng gobyerno patunayan na siya nga yon na alam niya, walang ebidensya na pakita. Pero, sapat na yun sinasabi ko, Solomonic wisdom, na sa ugali ng tao, ang magnanakaw talaga ay nagtatago ng ebidensya. Hindi nagpapakita. Kaya mahirsi-hirsi ka lang dyan. Kaya, kalukuhan niya yung paghanapan mo ng ebidensya. Basta may nakita mo, ang galaw niya, bakit maraming pera? Yun na po yun. Bakit maraming na pera na ilagay sa bangko, nilagak? Hindi naman kinwestiyon yung nilatag na ebidensya ng AMLAC. So, Mr. Bong Revilla, ibalik mo yan. Tapos sasabihin mo na pinikimpirma mo, kawawa naman si Atty. Richard Cambe. Dapat sana yumaman na yung abogadong yun. Paggamit ka kasi, nasa langit na po siyang, hindi sa langit, nasa cemetery, Baka, ayaw ko lang magsabi kasi namatay po si Richard Cambe habang nakakulong sa loob ng bilibid na COVID daw, sabi ni Bantag. So, suspect ako, baka niyari ni Bantag yun, sapagkat natatakot si Bong Revilla na may mag-apila at natatakot siya sa lahat na baka sa wakas, magsasalita na si Richard Cambe at sasabihin niya, totoo po yun, hindi ko po yun pinigi ang pirma. Okay? Yan lang po ang aking ilalahad sa inyo, ladies and gentlemen. Kay Bong Revilla muna ako tutukoy ngayon. Ang kanyang depensa, forgery defense, forgery na signature niya. Sa sunod, itatalakay ko kay Jinggoy at kay Enrile na kaso. So ito pinakabuod niyan. Okay? Diyan lang muna to. At sana hindi nyo iboto yung mga taong ito. Pastor Rodi Rabi, Mel Aquino, Robert Taler, remember the name ng mga kurakot, Lito Lapid, Bong Revilla. Next, sino pa? May Tirador, Mama Ril. Good evening, Dr. Tokosing. Pwede mangayo may og name sa angay nimo. Okay, maghatag kung pangalan, magbibigay ng pangalan na suggested ko na iboboto ninyo. Okay? Si Amel Muti Kalib o Pagari, Mapia Mapita Pagari. Engineer, ano bang magandang solusyon sa Pinas cancer? O yeah, miya ka dudu
Then aki so kukan nato sa kwantano sa tuhan tano sa ano sa sa tupad at kwan sa tupad tano Mamerto Lawrence BCM ang bantayan saka BCM natin bantayan sa ngayon Mamaril. Rudy Rap si Vicente Esplana like i-share paki-share po ito para marami mga kabataan makarinig. Oy ni Kausing kapatid ko sabi niya makapal talaga makapal ang mukha nila. So kailangan ibalik niya. Iyon na lang ang pag-asa natin. Kung hindi niya babalik parusahan natin sa eleksyon. Akalain mo kinwestiyon pa. Bong Revilla, tandaan mo po, ang bawat kaso na may involved na pagnanakaw, hindi naman ibig sabihin kung inutusan ka magbigay na magbayad, hindi ibig sabihin na dapat guilty ka. Nagkulang ng ebidensya, pero inutusan ka na magbayad. So hanggang dyan lang muna tayo at maalis na muna ako. Maraming salamat po.